Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Na si Angelita Sisio ng Dataytay Elementary School. Base sa investigasyon, dinoktor umano ni Sisio ang sales invoice sa pagbili ng paaralan ng semento. Pinalabas daw kasi ng principal na bumili ng 28 sako ng semento ang paaralan sa halagang 7,000 pesos. Pero ang totoo, 8 sako lang ang binili na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 7th Division, nabigo si Sisio na ipaliwanag kung saan napunta ang pondo, kaya siya pinatawan ng mabigat na sentensya. Halagang 5,000 piso po yun. Makukulong ka na 11 taon. Pwede ko bang ako na lang magbigay dun sa 5,000 pesos? Hindi naman ako tutol doon sa pagkakakulong niya. Kung yun ang dapat na maging consequences ng kanyang pagkakasala, tama yun. Kasi principal ka, sa halagang 5,000, mapapatunayan na ikaw ay nangulimbat. Isa pong hindi magandang ehemplo yun. Pero marami nagtatanong, sa halagang 5,000 pesos, kaya mong ipakulong ang isang tao ng 11 taon. Hindi, yung Sandigang Bayan ba yun o Ombudsman? 11 taon? Hindi ba sapat yung kahihiyan na tinamo nung principal na malaman ng buong komunidad, community ng mga teacher na siya ay nangulimbat ng halagang 5,000 piso? Pinapakita ba ng ombudsman o ng Sandigang Bayan, ombudsman po ba yun, na kaya nilang magpakulong ng isang principal at parang nagbibigay sila ng babala sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na kapag sila ay nangulimbat ay mapaparusahan sila? Paano naman po yung mga nangungulimbat ng milyon-milyon? Paano naman yung mga nangungulimbat ng bilyon-bilyon? Senador pa sila ngayon. Kongresista pa sila ngayon. Mayor pa sila ngayon. Gobernador pa sila ngayon. At ang pinakamasaklap, presidente pa sila ngayon. Di po ba mga ka-reaction? Hindi ba pwedeng ibigay ko na lang yung 5,000 nung principal? Siguro pinanlibre niya o siguro kinuha niya talaga yung halagang 3,000. Di ba mga ka-reaction? Yung kahiyan lang na tinamo ng principal na yun ay higit na higit pang kabayaran. Di po ba? Bakit hindi nila kayang ipakulong yung mga nagnanakaw ng malalaki? Hindi milyon, bilyon. Ba't hindi nila kayang ipakulong yun? Dahil mayaman sila? Kaya nilang kumuha ng malakas na lawyer? Kaya nilang kumuha ng mga abogado? Natatakot sa kanila ang mga nasa ombudsman o Sandigang Bayan dahil may impluwensya sila? Dahil may mga private army sila? Yun ba yung dahilan? Bakit hindi nakukulong yung mga nagnanakaw ng milyon-milyon? O baka naman naaambunan ang mga tiwaling opisyales ng gobyerno na dapat sila ang magpataw ng parusa sa mga magnanakaw. Mantagin po ninyo yan, 11 years kang makukulong sa halagang 5,000 piso. Di po ba mga ka-reaction?
Para sa akin hindi yun magkano yung sinasabi bago ka maatulan ng graft and corruption, magkano daw 50 million pesos. Bago ka masabing ikaw ay guilty sa graft and corruption. 50 million. Ito mga ka-reaction, 5,000 pesos at makukulong ka ng 11 years. Hindi ko po alam kung saan ko kukunin yung utak ko para intindihin ang mga bagay na yun. Sa halagang 5,000 pesos talaga? 11 years? Ganun ba kalaki na ang epekto ng 5,000 pesos? Kapag nawala sa gobyerno, mapaparusahan ng 11 years yung tao? At yung mga nagnanakaw ng milyon-milyon or bilyon-bilyon, hindi kayang parusahan ni isang taon na pagkakabilanggo. Ang sakit po ng sitwasyon. Isa kang prinsipal. Mapaparusahan ka ng 11 years. Di ba mga ka-reaction? Nakakalungkot yun. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito. Yung sinasabi po ni Robert Barbers na bibigyan po niya ng prangkisa. Prangkisa yung anong tawag doon? Papatawan daw niya ng prangkisa yung mga social media platform. Galing po ni Robert Ace Barbers. Iingi siya ng prangkisa na kailangan kumuha ng prangkisa yung mga social media platform. Ito po, pakinggan po natin ito. Kakitaan, no? Ang posibilidad ng Estado. Yung mga Ang pinagkakatiwalaan ay siyang number one. At ang number one ay pilit na ginagaya. Mag-isip naman kayo, no? Alright, Sel, ang ating kakausapin ay si Ginoong Verhel Santos, ang isa sa mga trustee nga po ng Center for Media Freedom and Responsibility. Ito po ay isyong maselan dahil ang pinag-uusapan dito ay pagbabalanse na between freedom and responsibility. Yes, tama ka dyan, Manunteg. Kasi kahapon nga, napag-usapan yung proposal na dapat nang magkaroon ng franchise yung mga social media platform. Kasi sa kasalukuyan, ang binibigyan ng franchise, TV, radio, public utilities. Yes, ma'am. Pero hindi pa kasama dyan ng social media. So aalamin po natin ang ipupunto dyan ni Mr. Verhel Santos. Siya po ang trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility. Magandang umaga po sa inyo, sir. magandang umaga naman. Apo, Opo. good morning. Good Opo, morning. Si Maricel po ang ating kasama, Sir Verhel, si Ted Filon po ito. Go ahead. Ted, Okay. magandang umaga. Okay. Opo. Sir, simulan ko na muna tungkol po dito sa tingin ninyo doon sa proposal na bigyan ng franchise. Dumaan sa Kongreso, kumbaga. Oo, idadaan sa Kongreso yung mga social media platforms. Well, una, kailangan nilagay na sa context yan. Ano ba yung prangkisa? No? Ang prangkisa bayad sa pribilehyo na gumamit para pagkakitaan. No? Ang posibilidad ng Estado. Yung mga facilities, pasilidad ng mga Estado, kalsada, tulay, waterways, ports, airports, airspace, power grid, at sa media, yung tinatawag nating rock band. No? Bakit kailangan ng prangkisa yan? Kasi kailangan ang that order and safety should be maintained in these cases. Oh, Barbers, makinig ka dito ha. Makinig ka dito. Pakukuha naman ng prangkisa yung Facebook tsaka YouTube. Makinig ka dito, Barbers ha. Ibig sabihin, kailangan may technical supervision. Kasi ang kalsada at itong mga bagay na ito, road ban, limited ang capacity nito Kaya kailangan ng pribilehyo no? Ang gusto nitong Kongreso, pati yung social media na nag-ooperate sa cyberspace, bigyan din ng prangkisa. Wala namang nagme-may-ari sa cyberspace. At wala ngang walang
limitless ang capacity niyan eh. Ano? Ang sa akin nito, Ted, Maricel, is that itong Kongreso, ang mga politiko talagang ganyan, naghahanap ng paraan para control ng media. Yun ang radio band, nakakita pa ng paraan para control yung ABS-CBN eh. Hindi binigyan ng prangkisa eh. Hindi ba? Pero bakit hindi binigyan? Hindi dahil sa merong technical shortcoming. Hindi binigyan kasi ayaw bigyan. Di ba? At ito, encroachment upon basic freedom ito eh. Hindi dapat nangyayari. Ngayon gusto pa nila ganyan. At hindi ko maintindihan niya talaga. Para sa akin kung hindi lang nakakatakot yan, nakakatawa eh. Di ba? Pero sir, paano yung argument nila na sinasabi nila na kasi dapat magkaroon ng prangkisa dahil sa ngayon ang nakikita natin na kumikita yung mismong platform lamang at yung creator o yung mga content creators ng mga social media platform. Pero ang gobyerno hindi naman nakakakuha ng buwis mula dito sa mga ipinapalabas na to. Hindi problema ng prangkisa yan. Problema ng BIR. Di ba? Pahabol nyo sa BIR. Maghanap kayo ng arrangement na para makita ninyo kung sino nakakalusot na hindi nagbabayad ng buwis. Problema ng BIR. Problema ng nagpapabuwis. Diba? Alam nyo, isa pang bagay no? Kailan lang tinawag din ako tungkol dito sa hearing ng Senado, ng Kongreso sa fake news. Ang hearing sa fake news, gusto raw kontrolin ang media, ang social media, not only social media, but media in general, kung ano yung nilalabas niyan. Isipin mong ginagawa ng Kongreso, hindi pa naiintindihan ng Kongreso na hindi sila pwedeng magpasa ng batas, na lumilimit sa freedom of the press. Pero ginagawa pa rin, yun lang ang gusto ng politiko. Gusto kontrolin ng media. Narinig mo yung Barbers? Gusto mo raw kontrolin ng media kung pakukuhan. Ito po, pakinggan mo natin yung sinabi ni Barbers. Bago po natin ituloy ang sinasabi po ni Mr. Verhel Santos, na hindi pwedeng magpasa ng batas para kontrolin ng media. Kasi meron naman tayong batas na kapag lumabag ka sa cyber libel o libel, meron tayong batas dyan. O di ba? Ano pang ba? Ito muna, pakinggan muna natin si Barbers. Linya na po ngayon, kausapin natin 2nd District Representative ng Surigao del Norte, Congressman Ace Barbers. Kong Ace, magandang umaga po, sir. Sige, okay. Good morning. Kong Ace, may mga may agad pong nagtaas ng kilay nung mabanggit nyo yung kaisipan na baka napapanahon na napag-aralan na humingi ng prangkisa sa Kongreso yung mga social media platforms. Saan nyo hinuhugot ang kaisipan na ito? Well, kasi Ted, itong social media ngayon, magandang umaga nga pala sa inyo at sa ating mga kababayan. Alam nyo kasi, itong panukalang ito, isang opinion ito mula sa akin at sa ilang kasamahan ko sa committee, nakita natin na itong social media ay isang bagong sektor ng public information dissemination efforts, At dapat malinis, walang fake news at hindi gawa-gawa lamang yung mga ibino-broadcast dito. So naniniwala kami na kapag dumating ang panahon na pag-aralan natin na baka sakaling kailangan nating hingian ng prangkisa itong paggamit ng itong mga social media platforms pumapasok sa atin, Of course, merong hindi sasang-ayon dyan, Ted, Sasabihin nila kasi this is internet-based and global ito. Pero kung sa punto naman na kung sila ay kumikita rito at dahil sa dami ng mga Pilipino na gumagamit ng social media platforms na to, hindi ba dapat magkaroon ng regulasyon? Hindi ba dapat buwisan din yan mga yan? And the only way to do that is to pass a law
Yun ang aming paniwala, Ted. Opo. Ano po ang inyong mga ang pinag-iisipan ditong platform na yun nga na maaaring pag-aralan, hindi pa naman to pinal, no, pag-aralan na humingi ng congressional franchise. Anong mga platform to, sir? Alam natin kasi na yung YouTube halimbawa, no, ito ay nakakapag-monetize sila, no, nung kanilang yung mga certain number of subscribers, kapag umabot ito sa kanilang threshold, nakakapag-monetize o nako-convert to cash yung kanilang mga pinopost or yung mga content online. So YouTube, yung Facebook, meron ding monetization dyan. Siguro yung Instagram, no? But bottom line kasi, Ted, no, itong mga platforms na to, ang lagi nilang dinadahilan na sila ay US-based, sila ay Singapore-based. Pero ang nag-a-advertise naman sa kanila may mga Pilipino. At dyan po sila kumikita, no? Doon sa kanilang pagbibigay ng ads dito sa platform na ginagamit din ng mga social media actors or yung mga sinasabing vloggers. So sa ganung punto, nakita natin na posible naman na bakit naman ang kumikita yung abroad? Ba't hindi naman kumikita dito yung Pilipino? Dito sila nakikinabang. Dito pinakamalaki yung market nila sa social media. Siguro tama lamang na pag-aralan natin na paano bang makikinabang ang Pilipino dito sa mga social media platforms na ito. Opo. Yan po'y usapin po ng taxation and payment nga ng corresponding fees para po sa kanilang kinikita habang they are operating sa Philippine setting. Pero kapag pinag-usapan na natin kung yung franchise, di ba sa franchise ng TV stations, may mga kulatilya yan, di ba? Yung mga meron ka dapat na sundin, na mga patakaran, etc. So, magkakaroon rin po ng ganun kung sakasakali. Yes, Ted. No? In fact, ang layunin nitong TRICOM ay magkaroon ng isang pamantayan at panuntunan ang paggamit ng social media. Ika nga, dapat magkaroon, number one, code of conduct ang mga actors dito. Gaya sa inyo sa broadcast media, kayo ay nasa ilalim ng isang regulatory body na KBP. Ganon din naman po doon sa mga manunulat, no? NUJP. In fact, kahit nga po sa advertising, may advertising board that regulates and disciplines yung mga members that they see that are violating, no, yung kanilang mga panuntunan. So itong mga patakaran na ito dapat magkaroon maging gabay, no, doon sa mga gumagamit ng social media. At kapag ito yung violate naabuso, siguro may karampatang ding mga penalties ito, Ted. Okay, sige po. Well, ito naman po ay kaisipan pa lamang, at of course, definitely subject to further studies ito. Ito ba ay nabubuo, may draft na ho ba na panukala ito na maaring umabot hanggang 20th Congress? Kayo ho ba'y meron pang isang term, Congressman? Wala na, Ted. No? Ako'y graduate na. Hindi na po ako kandidato. Wala po akong tatakbuhan sa ngayon. Ito namang panukalang ito, sana may pasa ito bago mag-CNDA adjournment ang 19th Congress. Pero kung hindi naman po, malamang ipagpapatuloy din po ito sa next Congress. Para naman po ito sa ating lahat. Ayaw po natin kasi na, Ted, no, araw-araw may nagmumura. No, alam natin ang ating mga kabataan meron pong access sa social media. Buti nga sana kung nagmumura lang. Yung iba diyan nananawagan ng kaguluhan, nananawagan ng people power o hindi kaya nananawagan ng kudita. No, ito ba yung mga papayagan sa paggamit sa mga gumagamit ng social media platforms na ito? I think dapat ito ay magkaroon ng isang patakaran at panuntunan. Kasi ito ay isang industriya natin at hindi ito birong industriya, bilyong-bilyong piso ang umiikot dito. And I believe na dapat ma-regulate ito ng gobyerno. Gaya rin sa prangkisa na binibigay
sa TV stations at radio stations. Okay, sige po. That is duly noted, Mr. Chair, na inyo pong na inyo pong kaisipan. Kumbaga pag-isipan, pag-aralan at pag-usapan. Hindi pa naman to pinal. Sige. So sir, ito lang po, yung subpoena ad testificandum na inilabas kahapon ng komite, how will you go about it? Na meron pong ilan na naghain ng petition sa Supreme Court, kine-question po ito. Paano ho yung kapag hindi sila sumunod sa subpoena, Congressman? Ayon po sa rules ng Kongreso, Ted, no, kapag meron pong hindi pagsunod o pagrespeto sa mga imbitasyon, lalong-lalo na itong subpoena, meron pong karapatan ang komite na mag-cite in contempt dun sa mga taong hindi tumugon, no, dun sa ating imbitasyon at hindi rumispeto sa rules ng mababang kapulungan. And because meron pong pending petition before the Supreme Court, kami naman po, kung mauuna po yun, re-respetuhin namin kung ano man po yung magiging desisyon dyan sa kanilang hinihaing na petition sa Korte Suprema. Pero in the absence of the ruling sa petition na yan, dapat po siguro tumugon sila. Although may argument yung iba, sinasabi nila kapag sila ay humarap sa mga pagdinig na ito, moot and academic na yung kanilang petition. May punto rin po. Kaya nga magandang pinag-aaralan at pinag-uusapan po ito. Okay. Kailan po ang inyong next hearing, Congressman? Wala pa pong na-set na schedule kagahapon. Mag-uusap po ulit yung tatlong komite, yung chairman ng tatlong komite. Sila po magsiset. Opo. Kung kailan ang next hearing po ninyo. Okay, sige po. So, Kong A, salamat sa inyo pong panahon at paliwanag sa importanteng isyong ito. Salamat, sir. Maraming So, ibig sabihin po, paano yun sasite mo in contempt yung tao? Nagpapatulong ka lang sa kanya tapos wala namang kaso, isasite mo in contempt, oy! Di ba? Ano ba, inimbitahan ako dun. Ayaw ko. Wala naman akong alam na kaso ko. Ayaw ko. Pwede ba yun isasite mo ko in contempt? Di ba mga reaction? Ay, busy ako eh. Naghahanap buhay ako eh. Tapos isasite mo in contempt for what? Dahil ayaw kitang tulungan? Meron ba akong obligasyon sa gobyernong ito kapag ayaw ko, wala naman akong kasalanan makukulong na ako, ganun? Ano to? Diktador? Oy, Barbers ha, ayusin mo yan. Baka, okay, ito po, ito. Ito, usapan na natin to. Franchise daw, pa-franchise. Grabe talaga. Hindi mo na nila pinag-aaralan. Bago ka magsalita, isipin mo muna. Sila dada, tapos mag-iisip. Baligtad. Dada, pagkatapos dumada, doon palang mag-iisip si Barbers. So, nakuha po namin yung punto ninyo about dun sa pagsusuppress ng freedom of the press. Pero ano yung pwedeng gawin para, kumbaga, malabanan at magkaroon din ng guide yung mga content creators at maiwasan natin yung mga disinformation, especially now na panahon ng kampanya, kitang-kita naman po din yung mga lumalabas dun sa mga contents. So, ano yung dapat gawin? Simple lang. Ang panlaban sa disinformation, proper information. Ang panlaban sa sa kasinungalingan, katotohanan, wala tayong magagawa Lahat naman nagsisinungaling o kaya nagsasabi ng katotohanan. Kaya politiko ka, kaya media ka, kaya ano pa man. Kaya mo ang punto ng freedom of expression at press freedom, hindi naman dahil kaya pag may press freedom ka, sigurado na lahat ng maririnig mo katotohanan Hindi yun. Merong press freedom, merong freedom of expression para lahat naririnig mo at para ikaw maintindihan mo kung ano ba ang tama rito at mali. So walang garantiya. So ang kalaban nila, mga garantiyahan yun. Pagka naglagay sa isa. Pero still, sir, paano natin
paano natin makukuha yung accountability ng mga nagpapakalat ng disinformation and fake news sa social media? Hanapin nyo, Kasi dalhin nyo sa korte. Hanapin nyo yung mga gagong yan. Hanapin nyo yung mga gagong yan, dalhin nyo sa korte. Ganun lang yan eh. Di ba narinig mo yun, Barbers? Hanapin mo daw yung mga gago. Hindi mo ba kasama yung mga gago? Yung mga hindi nagsasalita ng katotohanan, hindi mo sila kilala, Barbers? Tanong lang, sabi ni Manong Santos, hanapin mo daw yung mga gago. Di ba, ikaw, Barbers, gago ka ba? Hindi? O, edi wow kung hindi ka gago. Wala kang magagawa. May mga batas that take, there are laws that take care of those. Wala kang magagawa eh. Anong gagawin mo? Pakokontrol ba kayo? Ha? Eh yung may mga prangkisa nga, yung iba nga dyan eh, politiko mismo may prangkisa eh. Di ba, Tambaluslos? Yung iba raw, politiko ang may-ari ng prangkisa. Si Tambaluslos, alam niya yan. Sa broadcast media. Oo. lalo lang lumala eh, di ba? Walang magagawa dyan. Walang magagawa, wag nilang pakialaman. They will be putting their fingers where it shouldn't be. Wala silang pakialam dyan. Wala kayong pakialam, Barbers. Pinapagalaman yung freedom of expression eh. Freedom of the press. Pag nagkasala, ipakulong nyo. Tatawagin nyo yung mga vloggers dyan eh. Mga Duterte vloggers ang tatawagin ninyo dyan. Tapos si Abante, sasabihin niya kay Joey. Namo. Oo. Mantagin mo yan, sinabi niya kay Joey yun. Namo. Oo. Grabe ka ha. Abante! Namo. Abante! Namo. Abante! Namo. Abante! Namo. Oo, di ba? Di ba mga ka-reaction? Yan ang sinasabi ko dyan. Si Abante. Namo. Oh. But we will all be better off pag hindi tayo pinakialaman ng mga yan. Kaverhel, kayo po inimbitahan din ng TRICOM. Sumagot ba kayo sa imbitasyon? Hindi kasi hindi na ako iniimbita nung una pa. Iniimbita ako no? Pero ang sabi ko, ayokong pumunta dahil I did not want to come under the rules of Congress. Di ba? Hindi ka naman, mas mabuti magsulat na lang ako at masasabi ko yung gusto ko. Doon hintuin ka no? At pangalawa, ang nakuha nila mga periodista yung iba, mga mamamahayag, na nagpunta, apparently hindi maliwanag sa kanila kung anong pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito kung controlling sila. Nagpuntahan naman yung mga PR people at yung mga nagpapatakbo ng mga kandidato dahil naghahanap ng kliyente. Anong gagawin natin ito? Alam mo, pag mientras mo pinagbigyan yung Kongreso sa mga ganyan, lalo lang tayong mapapariwara eh. Kaya hindi dapat pakialaman yan. Sabihin sa kanila, wala kayong pakialam sa amin. Kasi pag pinabayaan namin kayong makialam sa amin, ang mapipilde, yung aming pinagsisilbihan. Ano yun? Tao. Sila hindi naman ganon eh. Sila mo sabihin sa ilang tao, ba't ka pumupunta riyan? You are allowing yourself to come under the potential control, if not outright control, of government. Opo. Kaverhel, ano po ang inyong kaisipan doon po sa mga paglalabas ng subpoena testificandum sa mga hindi nasipot sa kanilang imbitasyon at yung pong sinasabi na possible contempt, no? Ibig sabihin daw po, pwede silang ipa-aresto. O, ito na. Ito, pag-usapan natin ito, Barbers, ha? Mantagin nyo yan, tatawagin yung mga vloggers, sasabihin ninyo, maghingi kayo ng mga suggestion and opinion. Tapos, isusubpina nyo? Saan ka nakakita ng ganyang gobyerno?
Napili ka nila. O ito, imbitahan nyo. Hindi pumunta. O hindi pumunta. O yan nyo, i-show cause order nyo. Hindi pa rin pumunta. Isubpina nyo. Hindi pa rin. O i-contempt nyo. Ano yun? Di ba? Ano yun? Anong krimen ng tao? Bakit mo siya i-contempt? Anong nagawa niya? Dahil nagbigay siya ng opinyon, dahil nagsalita siya, di-demanda nyo, ikulong nyo. Huwag nyo nang pahiya ng pahiya dyan sa tuwadcom na yan. Sabagay ako, hindi na ako maririnig ni Barbers kasi persona ng grata na siya sa channel ko Lahat ng tuwadcom, kintakom, tsaka mga, mga tricom na yan. Ano yan? Sila lahat. Ano yan? Persona ng grata sa aking channel. Kaya pag napanood nyo to, membro kayo ng mga komkom na yan, kasalanan nyo na. Ba't nanonood kayo sa akin? Ayos kayo nanonood kayo sa akin. Nakikinood na lang kayo, nagagalit pa kayo sa mga vloggers. Block ninyo sa mga cellphone ninyo. Diba, i-block ninyo, huwag ninyo panoorin. Okay, cellphone nyo, tapon nyo na malayo. Problema kayo sa amin. Hindi kami magsasalita sa mga nakikita namin? Tama ba yung ginawa nyo kay VP Sara Duterte? Tama ba yung ginagawa nyo sa Pangulong Duterte? Kay Bato de la Rosa, tama? Kay Colonel Grialdo. Tingnan mo, si Colonel Grialdo nakakulong pa rin hanggang ngayon. Anong kasalanan ng tao? Dahil sinabi niya na inaano siya ni Abante tsaka ni tong Fernandez. Tatandaan ng tao yan, mga inutil kayo, tatandaan nila lahat ng ginagawa niyo sa kapwa ninyo Pilipino. Hindi nila kakalimutan yan. Hindi namin kakalimutan lahat ng mga pinaggagawa ninyo habang nandiyan kayo. Tatandaan namin kayong lahat. Hindi namin kakalimutan ang ginawa ninyo sa amin. Hindi namin kakalimutan yan. Pag nakikita namin ang mga pagmumukha ninyo, sasabihin namin sa aming mga sarili, ang mga taong yan, walang mga prinsipyo, dignidad, wala silang dangal. Mga matatakaw sa salapi at kapangyarihan. Hindi kayo kakalimutan ng taong bayan, mga inutil kayo. Hindi totoo yun. Wala yun. That will not wash in court. Bakit kailangan akong lumitaw sa kanila? Diba? Diba, pakinggan po ninyo. No? Pero ang sabi ko, ayokong pumunta dahil I did not want to come under the rules of Congress. Diba? Hindi ka naman, mas mabuti magsulat na lang ako at masasabi ko yung gusto ko. Doon hintuin ka no? At pangalawa, ang nakuha nila mga periodista yung iba, mga mamamahayag, na nagpunta, apparently hindi maliwanag sa kanila kung anong pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, kukontrolin sila. Nagpuntahan naman yung mga PR people at yung mga nagpapatakbo ng mga kandidato dahil naghahanap ng kliyente. Anong gagawin natin ito? Alam mo, pag mientras mo pinagbigyan yung Kongreso sa mga ganyan, lalo lang tayong mapapariwara. Kaya hindi dapat pakialaman yan. Sabihin sa kanila, wala kayong pakialam sa amin. Kasi pag pinabayaan namin kayong makialam sa amin, ang mapipilde, yung aming pinagsisilbihan. Ano yun? Tao. Sila hindi naman gano'n Sila mo sabihin sa ilang tao, ba't ka pumupunta riyan? You are allowing yourself to come under the potential control, if not outright control, of government. Opo. Kaverhel, ano po ang inyong kaisipan doon po sa mga paglalabas ng subpina testificandum sa mga hindi nasipot sa kanilang imbitasyon at yung pong sinasabi na possible contempt, no? Ibig sabihin daw po, pwede silang ipa-aresto. Hindi totoo yun. Wala yun. That will not wash in court. Bakit kailangan akong lumitaw sa kanila? Halimbawa ako,
Inimbita ko, ayoko. Anong pakialam nila? Hindi ba? Anong sasabihin nila sa Estado? Ayoko sumunod sa kanila? In the first place, dapat i-establish kung dapat ako sumunod sa kanila. Ano? Eh, we are here talking about freedom of the press. Ha? At ang ginagawa nitong Kongreso, hindi ba kaya nag-iimbestiga yan in aid of legislation? Eh wala namang legislation magagawa yan because the Constitution provides that no law shall be passed impinging upon the freedom of the press. Hindi ba? O di walang magagawa. Anong pinagagagawa nila? Di walang wawa, di ba? Opo. Kaya, sa akin, ewan ko, said Maricel, malabo ba yun? Hindi ba? Hindi ko maintindihan kung bakit sige, hindi opo. makita. Opo, sige. So, yung nga din po ang tanong kanina ni Maricel po, Coverhell, na basically ang main point dito ay yung paano mo masasawata, mapipigilan yung pagpapakalat ng fake news kasi sila mismo din binabakbakan, di ba, ng kung ano-anong informasyon. Ang iba nga daw po ay gawa-gawa lamang. So ano ang inyong payo sa mga kongresista na sasaktan dito po sa mga bashing na inaabot nila or even yung kanilang claim na may mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanila? 2 point. Pagka politiko ka, dapat humanda ka dyan. Kasi fair game ka eh. Politiko ka eh. Meron kang poder eh. In fact, meron ka ring poder para sumama sa media, sa media. Meron ka sariling media operation eh, di ba? Yun lahat na yan meron eh. Una yon, fair game kayo. Pangalawa, may mga batas. Hanapin ninyo kung sino nagpapakalat, daling nyo sa korte. Yun lang, let them answer to the law. Simple lang eh. Ang ginagawa, kinukomplika para makakita ng paraan para tayo supilin. Ganun lang naman yan eh. Opo. Sige. So, Coverhell, kung mamarapatin nyo, I mean, baka lang pwede kayo sumagot dito po ito naman ay outside na po dito po sa Center for Freedom Media Responsibility ninyo na task ka. Anong komento nyo dito? Dito ngayon sa impeachment complaint lamang kay VP Sara na hindi pa rin po ina-actionan ng Senado? Isa pa yan eh, no? Hindi ko maalam kung bakit malabo sa iba yan eh. Alright, hindi po yun ang usapan natin. Ang usapan natin dito yung freedom of expression. Yung sinasabi ni na barbers na ipapa-franchise nila. Una ang usapin dyan, mga ka-reaction. Ang usapin po una dyan ay yung di ba, yung freedom of expression. Tapos during the course of the hearing, pumasok po dun yung tax. Tapos pumasok po dun yung yung franchise nila, yung mga platform, yung mga social media platform. Kayo po mga ka-reaction, tama po ba yung ginagawa ng TRICOM? Palagay ko hindi. Kasi hindi naman alam ni Barbers kung bakit hindi pwedeng i-franchise ang Facebook tsaka YouTube. Di ba? At bakit hindi pwede na i-contempt mo yung mga social media bloggers ni wala naman silang hindi naman dapat silang i-contempt kung nagpapatulong ka sa kanila para maglagda ng batas. O dadalhin nyo sila dyan dahil i-crucified ninyo dahil sila yung mga kritiko ninyo. Katulad ni Joey, sabi ni Abante sa kanya. Namo. Di ba? Sabi ni Abante yun kay Joey. Namo. Di ba? So Abante, para sa iyo to. Namo. Abante, para sa iyo to. Namo. Abante, para sa iyo to. Namo. Di ba mga ka-reaction? Mantakin mo yan, isa kang pastor, bishop, isa kang ganun, tapos magsasalita ka ng ganito. Namo. Magsasalita ka ng ganun. Magsasalita ka ng ganun sa national TV. Namo. Maggaganon ka? Kailangan siguro si Abante magpa-check up ka kaya sa psychiatrist. Hindi, friendly advice lang, brotherly advice, Abante. Magpa-check up ka sa psychiatrist. Kung ikaw ay apektado sa mga kritiko mo at sa mga social media bloggers, apektado ka sa sinasabi ng mga tao sa paligid mo, ay huwag ka nang mag-public sa public servant. Oo, magpastor ka na lang. Sa bagay, kahit pastor ka,
may kritiko ka dyan, mismo mga miyembro mo, kinikriticize ka nila. Ewan ko yung mga miyembro mo kung hindi ka pa nila kinakahiya. Di ba mga ka-reaction? Hindi pa kaya kinakahiya si Abante ng mismong kanyang mga miyembro? Di po ba? Yan po ay malaking katanungan yan. Kaya naman dito mga ka-reaction, nakikita po natin dito na itong mga Tricom, Quadcom,